Mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating programang Ang Tinig ng Reformasyon ay muli pong nagbabalik ngayong gabi upang ating ipagpatuloy ang ating dating ginagawa na Bible Study Series. So tayo po ay magkakaroon ulit ng isa na namang pag-aaral sa isa na namang bahagi ng ating Bible Study Series ngayong gabi. Kaya't nais kong batiin ang lahat na ating mga suking tagapakinig na nakatutok sa kanilang mga radyo ngayong gabi. Binabati po ko po kayo ang lahat ng magandang gabi at aking dinadalangin na nasa mabuti kayong kalusugan. Both spiritual at saka sa physical. Aking binabati rin ang ating mga tagapakinig sa ating Facebook. Naka-live po tayo ngayong gabi sa Facebook. At aking binabati ang mga kapatiran dyan sa Indonesia na bagamat hindi nila naiintindihan ay minsan nakikinig. At yung mga kapatid natin sa buong Pilipinas. Meron din tayong listeners diyan sa US na nakikinig din o na nanonood sa ating Facebook Live. Ganon din si Brother Doug sa New Zealand na sinasabi niyang lagi ding nakikinig sa ating Bible study tuwing gabi. So, good evening to you, Brother Doug in New Zealand. I hope you are listening now, as you have said this morning. So, tayo po ay manalangin upang hingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay. Nang sa ganon ay magiging maayos po ang ating pag-aaral ng kanyang salita. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, sa gabing ito, narito po muli kami upang ipagpatuloy namin ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Gabayan niyo po kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, bigyan niyo kami ng makalangit na karunungan, nang sa ganon ay lubos namin maintindihan ang mga talata na aming ngayong lilinawin. Sapagkat medyo mahirap na maintindihan, kaya kinakailangan namin na linawin ito para maituwid ang aming maliit na mga pangunawa. Ito ang aking dalangin sa inyo, Ama, at maasa ako na inyo kaming gabayan ng tunay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, aking hinihiling ang mga bagay na ito. Amen. So, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal na mga kapatid. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayong gabi ay katulad pa rin ng paksa natin sa dalawang gabing nakalipas. Ito ay tungkol sa paglilinaw sa mahihirap na mga talata ng Biblia. Pero hindi sa lahat ng topic. Ito po ay nakafocus tayo dito sa tema ng na may kinalaman doon sa pinag-aaralan natin sa nature ng tao, sa kaluluwa ng tao na sabi na nila ay mayroong kaluluwa na hindi namamatay. Doon po tayo nakafocus.
Tungkol po sa ibang mga talata na sa iba namang subjects ay natalakay din natin sa mga nakalipas nating mga pag-aaral, at yung iba ay tatalakayin pa rin natin sa susunod dahil napakarami pong tema ang Biblia na dapat nating pag-aralan. Okay, so bilang pagbubukas ng ating pag-aaral ngayong gabi, ay nais kong basahin natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahihiya, na ituturo ng tama ang salita ng katotohanan. Napakaganda po ang payo ni Apostol Pablo kay Timothy, mga kapatid, no? Pinayuan niya si Timothy na pagsikapan niya na maging katanggap-tanggap na manggagawa ng Diyos na walang dapat ikahiya, na ituturo niya ang ng tama ang salita ng katotohanan. Napakaganda, no? So bilang manggagawa ng Diyos, katulad ni Timothy, ay pinagsisikapan ko rin po na ituro ng tama ang mga salita ng katotohanan dito sa ating pag-aaral gabi-gabi. Kaugnay nito ay sinikap ko rin na ilantad ang mga nakikita ko ng maling aral sa layunin na matulungan kayo na hindi mailigaw sa kamalian. Kaya't nais kong linawin sa inyo na wala po akong masamang layunin sa ating paglalantad sa mga maling aral. Hindi po ako napupuot sa mga naging biktima ng maling aral at maging sa mga taong nagdadala ng maling aral. Ang tanging layunin ko po lamang ay sa aking paglalantad ng maling aral ay magturo ng tamang aral ng katotohanan. Yan po. Ang layunin ay upang ang lahat ay dumating sa kaalaman ng katotohanan, alinsunod sa sabi ni Jesus sa John 8 verse 32 hanggang sa 33, na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, sapagkat ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa verse 36, kung palalayain nga kayo ng anak, tunay na kayo ay magiging malaya. Ayan po, mga kapatid. So mapanganib po kasi ang paniniwala ng maling aral, dahil ito ay nakakasira, o sa ibang translation sabi doon na nagpapataob ng pananampalataya. Ito po ang sabi ni Pablo kay Timothy, kung ituloy po nating basahin, no? Sa 2 Timothy 2 verse 16 to 18. Sabi doon, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat lalo lang magtutulak ito sa mga tao sa higit pang kasamaan. Yan. Ang mga salita ng mga gumagawa nito ay gaya ng kanser. Gaya daw ng kanser yung pagtuturo ng maling aral, no? Na kumakalat sa katawan. Kasama sa mga ito sina Hymeneo at Phileto. Hymeneo at Phileto. Lumihis sila sa katotohanan at sinasabing ang maling pagkabuhay ay naganap na. Sinisira nila ang pananampalataya ng iba. So merong sinayit dito si Pablo na 2 tao na nangaral ng mali. Ano yung mali daw na aral nila? Na yun daw pong pagkabuhay muli na inaasahan nila ay lumipas na. Ibig sabihin, wala na silang aasahan na, ang mga Kristiyano ay wala nang aasahan na pagkabuhay na mag-uli. Dahil tapos na raw eh. Kaya sabi dito na ni Pablo na sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Ayan, dahil doon sa pangangaral ng maling aral. Ayan, kaya malinaw po ang sinasabi ni Pablo na ang maling aral na lihis sa katotohanan ay katulad ng maling aral ni Hymeneo at Phileto, na ang pagkabuhay muli ay lipas na, ay totoong nakakasira ng pananampalataya. At sabi pa na magtutulak ito sa mga tao sa higit pang kasamaan. Kung ang mga maling aral ay hindi sana nakakasira ng pananampalataya, ay hindi na kailangan pa na ilantad o pag-usapan pa. Bakit?
Dahil wala namang mapiperwisyo. Kahit nandyan, maniwala ka sa hindi ka naman masisira. O so wala sa ng problema. Subalit dahil sumisira ng pananampalataya, kaya't kinakailangan na ilantad ang mga maling aral upang makatulong sa mga tao na huwag mailigaw sa kamalian. At the same time ay ituro ang katotohanan ng Ebanghelyo upang ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. Yan po. So having said that, ay dadako na po tayo sa paglilinaw ng iba pang mga talata ng Biblia na mahirap unawain. Mayroon tayong 5 talata na binigyan ng paglilinaw sa nakalipas na pag-aaral natin. I mean, 4, no? Una ay ang John 23 verse 43, ikalawa, Philippians 1:21 to 24, ikatlo, 2 Corinthians 5 verse 6 to 8, at ikaapat is 1 Corinthians 15 verse 50. Yan. So, dito po sa 1 Corinthians 15:50 ay sinasabi na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So, kaunting lang dito, no, komentaryo bago natin ito iwanan. So, napag-alaman natin sa Matthew 16:17, Galatians 1:16, Ephesians 6:12, na ang mga salitang laman at dugo ay isang English idiom na ang ibig sabihin ay ang taong may taglay na mortal na katawan. Kaya't ang tamang unawa sa talata ng 1 Corinthians 15:50 ay ganito: ang taong may mortal na katawan ay hindi pwedeng magmamana ng kaharian ng langit. Ayan. Yan po ang tamang pagkaunawa doon. So ang solusyon ng ibang relihiyon sa problema na ito, kasi sabi nga na ang taong may mortal na katawan ay hindi pwedeng magmamana ng kaharian ng langit. Lahat naman tayo na nabubuhay dito sa mundo, nanampalataya tayo sa hindi nananampalataya, ay nabubuhay tayo sa makasalanang laman na mortal. So paano tayo ngayon magiging angkop o fitted na magmana ng kaharian ng langit? Ganito nga ang ating kalagayan. Yun po yung problema. So, ang solusyon ng ibang relihiyon sa problema na ito ay ang pagtuturo ng maling aral na ang tao ay may immortal na kaluluwa na aalis sa mortal na katawan at siya ang pupunta sa langit na magmamana ng kaharian ng langit. Yun po ang bali aral na kanilang binuo, obviously para solusyonan sana itong problema na ito. Ang mali lang doon, hindi ayon sa solusyon na pinanukala ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang solusyon ng Panginoon dito sa ganitong problema ay sa halip na ituro na ang tao ay mayroong kaluluwa na hindi namamatay, na siya ang magmamana sa kaharian ng langit, ay tinuturo niya dito sa 1 Corinthians 15 verse 52 hanggang sa 54, na ang solusyon pala doon is itong makasalanan na katawan na ito ay babaguhin niya, gagawin niyang katawan, gagawin niya na katawan na hindi namamatay. So yung mortal na katawan, gagawin niyang immortal. Pag naging immortal na at wala ng kasiraan, pwede nang magmana sa kaharian ng langit. So yun po yung solusyon na pinanukala ng Panginoon. Hindi siya pumayag doon sa sa solusyon ng mga tao na i-introduce nila na ang tao ay meron daw kaluluwan hindi namamatay. Yun na at walang physical na hindi siya mortal kundi immortal, kaya pwedeng magmana ng kaharian ng langit. Yun po ang mali na solusyon. Okay. At ayon naman sa Philippians 3 verse 20 and 21, ang immortal na katawan na ibibigay ng sa mga maliligtas ay katulad ng glorious body ni Christ noong siya ay nabubuhay na mag-uli. So binasa po natin yun, di ba, kahapon. Kaya hindi ko na uulitin. Gusto ko lang nabigyan ng linaw na itong sinasabi dito na glorious body ni Jesus Christ ay hindi katulad ng mga espiritu na walang buto at laman. Espiritu tulad ng mga anghel
At ang Diyos mismo, siyempre ang Diyos walang buto at walang laman. God is a spirit, so wala siyang buto at walang laman. Angels are spirit, wala silang buto at walang laman. Demonyo, walang buto at laman. Spirito din yan pero si Kristo nung siya ay nabuhay na mag-uli, ang tawag sa kanyang katawan is glorious body. Glorious body na mayroong buto at laman, kaya lang wala ng kamatayan. Paano natin alam na yan ay may buto at laman? Dahil pinaliwag ni Kristo na ganun na nga. Saan po? Dito sa Luke chapter 24 verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Anong sabi niya? Pinaghambing niya ang sarili niya, yung katawan niya ng nabuhay na muli, at saka yung mga espiritu tulad ng mga fallen angels at saka yung good angels. Walang buto at mga laman yan Pero siya daw, meron siyang buto at laman. Kaya sabi na, tignan nyo, hipuin ninyo ako. Di yun ang ebidensya. Ngayon, ganon din po yung magiging katawan natin ayon dun sa Philippians 2 verse 20 and 21. Mababago din itong mortal na katawan ito at magiging immortal. Yung tinatawag na glorified body na katulad ng glorified body ni Christ nung siya ay na-resurrect. Ayan. So, dadako na tayo ngayon sa ikalima na talata na nais kong linawin natin ngayong gabi. Ito ay ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi kasi dito, daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. Ito ay ang paghihiwalay mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. So ito po ay isa sa mga talata ng Biblia na binibigyan din ng maling kahulugan. Sabi po nila na ang talatang ito ay nagtuturo daw po na ang parusa na igagawad ng Diyos sa mga masasama ay paghihirap sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy sa walang hanggang panahon. Dahil daw sa sinabi ng talata na dadanasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. So yan po. Ang walang hanggang kapahamakan daw sa kanilang unawa ay nangangahulugan na walang hanggang paghihirap. Yan ang kanilang unawa o pagbibigay ng kahulugan doon sa talata. So ang ganitong pangkahulugan ng talata ay mali, mga kapatid. Bakit po? Sabi ng iba tama, pero sasabihin ko po ito ay mali. At sasabihin ko kung ano ang dahilan. Una, sapagkat ang phrase na walang hanggang kapahamakan ay hindi nangangahulugan ng walang hanggang paghihirap. Dahil yung word na destruction at saka torment sa English are not equivalent terms. Tandaan natin yun. The words destruction and torment are not equivalent terms. Ikalawa, ang walang hanggang kapahamakan na binabanggit na sa 2 Thessalonians 1:9 ay hindi tumutukoy sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang isa na sabi nila yon, tumutukoy daw yon. Pero hindi po. Madaling maintindihan ang dalawang punto na ito kung basahin natin hindi lamang ang verse 9, kundi mula sa verse 6 hanggang sa verse 10. Yan. Kasi kung doon ka lang sa isang talata, hindi mo i-consider yung context ng talata, mamamali ka talaga sa iyong pangunawa. Pero kung basahin mo yung tinatawag na context, yung immediate context, tapos yung book context, ay makikita mo talaga na hindi ganun yung ibig sabihin. Kaya dito mga kapatid, pag tayo nag-aaral, isang rule para maging hindi tayo laging magkakamali sa ating pangunawa ay pag meron tayong isang Bible verse na binasa at medyo yung kahulugan ay hindi gaanong malinaw, kailangan na pag-aralang mabuti. Huwag ka lang tumutok doon sa isang bersikulo na yon. I-consider mo yung mga verses before the verse at saka yung mga verses following that verse. Yun po yung para i-discover mo yung ang context.
kung paano sinabi niya yon para makuha mo kung ano ang ibig sabihin. So yun po ang gagawin natin dito. Kaya basahin po natin mula sa verse 7. Tunay na makatarungan ang Diyos at parurusahan niya ang mga taong nagpapahirap sa iyo. Yan. Siya rin ang magbibigay ng ginhawa sa inyo at sa amin na mga dumaranas ng pagtitiis. Magaganap ito kapag nahayag na ang Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at magpaparusa sa lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ang parusang igagawad sa kanila'y walang hanggang kapahamakan at ihihiwalay sila sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagdating upang tanggapin ang mga papuri mula sa kanyang mga banal at tatanggapin ang mga parangal ng lahat ng mga nananalig sa kanya. Kabilang kayo noon sapagkat pinaniwalaan ninyo ang aming patutuo. So suriin po natin ng mabuti at ang ating binasa at unawain natin ng tama. Mas mabuti kung i-consider natin yung maraming talata at maintindihan natin ng tama. So unang punto, sabi ng verse 6 na tunay na makatarungan ang Diyos at parurusahan niya ang mga taong nagpapahirap sa mga Kristiyano. Yon. So malinaw po na ang Diyos magpaparusahan niya ang mga taong nagpapahirap sa mga Kristiyano. Tanong, kailan magaganap ang pagpaparusa na ito sa mga hindi Kristiyano? Sabi ng verse 7, na magaganap ito kapag nahayag na ang Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. So nakita nyo, gumawa tayo ng tanong based doon sa verse 6 na sinasabi na ang Diyos ay paparusahan niya ang mga taong nagpapahirap sa mga Kristiyano. Ngayon, ang tanong, kailan magaganap? Ang sagot ay nasa verse 7 na sinasabi, magaganap ito kapag nahayag na ang Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Yan. So nasagot na yon kung kailan mangyari. Ang tanong, sino ang parurusahan ni Panginoong Hesus sa kanyang pagdating? Nasa verse 8 na naman ang sagot. Sabi dito, ang Panginoong Hesus ay darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at magpaparusa sa lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So ano po yung sino yung paparusahan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdating? Lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Yan ang sinasabi ng verse 8. And then dito sa verse 8, verse 9, bago natin basahin yun, may tanong. Anong uri ng parusa ang igagawad ni Kristo sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo? Sagot sa verse 9, ang parusang igagawad sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at ihihiwalay sila sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So yun po. Ibig sabihin, yung sinasabi dito sa verse 9 na walang hanggang kaparusahan, kapahamakan, parusang walang hanggang kapahamakan, ito ay ibibigay o igagawad doon sa mga taong, anong tawag dito? Hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ayan po yung subject na mapaparusahan. Anong ipaparusa sa kanila? Etong sinasabi na walang hanggang kapahamakan. Tanong, kailan mangyari ang paggawad ng parusa ng walang hanggang kapahamakan? Sabi ng verse 10 sa first part, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagdating. So, nakita nyo na mga kapatid, pag sinuri natin ng maayos, madali nating maintindihan. So kailan igagawad yung doon, yung sinasabing walang hanggang kapahamakan? Doon ba sa dagat-dagatang apoy after the 1,000 years? Hindi po. Ito ay mangyayari daw sa pagdating ni Jesus Christ, sa second coming ni Christ. Kaya't malinaw na ang parusa ng walang hanggang kapahamakan
para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ay igagawad sa kanila sa araw ng pagdating ni Panginoong Hesus. At hindi ito ang parusa ng ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, na binabanggit naman sa Revelation 20 verse 13 to 15, na ito ay mangyayari after the 1,000 years. Kaya nakita ninyo, kung i-consider natin ang context, hindi tayo mawawala. Pero pagka doon ka lang kumuha, kunin mo lang ito, idugtong mo naman doon na hindi dapat yun ang karugtong niya, di magkakamali talaga. So malinaw din na ang parusa ng walang hanggang kamatayan, walang hanggang kapahamakan na igagawad ni Jesus ay hindi walang hanggang paghihirap. Malinaw din yon dito. Hindi walang hanggang paghihirap sa impyerno ang tinutukoy doon na walang hanggang kapahamakan, kundi kamatayan talaga. Yung wider context na sinasabi natin, yung immediate context ay halimbawa yung verse 9, yung immediate context na ay yung sumunod, verse 10, 11, 12. Tapos yun namang ang immediate context din na isa is yung verse 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan yung immediate context. Ngayon, yung further context is yung hahanap ka doon sa ibang chapter. Let's say, chapter 2 o chapter 1 at chapter 3. Yun ang wider context niya. Okay. Ngayon, tapos book context is kung ano yung tinuturo sa buong aklat na yon. Yon yung sinasabi na context, na nakakatulong yon para ma-establish mo kung ano talaga ang ibig sabihin nun. Ayan. So, basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 1, 3, and 4. Diretsuhin sana natin verse 1 to 8, kaya lang kukulangin tayo ng time, kaya medyo laktawan natin yung iba. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. So, nasa context pa rin tayo ng usapin tungkol sa second coming of Christ, na nandun yung binanggit dun sa verse 1 kanina, chapter 1. Dito sa chapter 2, itinuloy lang niya yung subject matter na yun na discussion. Okay. So, sabi niya sa verse 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. Ano yung sabi niyang ito? Yung pagbabalik ni Jesus. Pagdating na Jesus, hindi daw darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Nakita nyo. So pagdating ng Panginoon Hesus ay may nandito yung madadat niya nandito sa lupa yung tawag na taong makasalanan. At ito, may tagasunod ito, maraming tagasunod ito. Milyones sa buong mundo ang kanyang tagasunod na mga tao, kasi itong pangulo ng relihiyon Pero anong gagawin daw? Papatayin. Ayan. So yun yung papatayin. So yun yung kaparehas, katumbas nung sinasabi doon sa 1 Thessalonians 2 verse 9 kanina na walang hanggang kapahamakan. Ibig sabihin pala yun, papatayin. Kapag pinatay ba ang mga taong masama, mapahamak ba sila o hindi mapahamak? Mapahamak. Tuloy po natin ang pagbasa sa verse 9 and 10. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. So nakita nyo yung nangapapahamak at saka papatayin yon.
Synonymous yung term na yon. Yung papatayin at saka yung papahamakin. Papatayin. Kaya't malinaw na ang parusa ng walang hanggang kapahamakan na sinasabi dito ay hindi tumutukoy sa sabi nila na eternal torment ng mga masasama sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy, kundi ito ay tumutukoy sa kamatayan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo sa panahon ng pagdating ni Jesucristo sa second coming niya. So don't apply that verse doon sa dagat-dagatang apoy. Napakalayo po yun. Out of context yun na interpretation, mga minamahal kong kapatid. Okay, ngayon, tapos na tayo dyan, ano? Dadako naman tayo dito sa isa pa. Ito, number 6 na talata na nais kong linawin. Ito ay masusumpungan sa Revelation 14 verse 10 to 11 naman. Basahin ko. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap niya ay napailan lang. Magpakailan lang. Napaiilang lang. Magpakailan, kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yan. So, alam nyo, ang dalawang talata na ito ay isa pa sa mga talata ng Bible na binibigyan ng maling kahulugan upang suportahan ang maling aral ng immortality of the human soul at ang maling aral ng eternal torment for the wicked. Ngayon, meron gusto kong banggitin ito. Meron akong nakita na artikulo na sinulat ng isang lalaki ng pangalan is Robert Peterson. Ang kanyang artikulo ay sa internet, Annihilation or Eternal Punishment. Doon sa www.ligonier.org. Okay. Ano ang sabi niya? Tingnan nyo yung interpretation niya na sinasabi ko na mali. When the last book of the Bible describes the flame of hell, it does not speak of consumption. Pagka daw binabanggit sa Bible yung flames of hell, ay hindi daw ang tinutukoy ay yung nakaka-consume ba? Yung nasusunog talaga na nako-consume. Kagaya ng bahay, sinunog mo yung bahay, di na-consume na, wala na yung bahay, naging abo na. Hindi daw ganun ang ibig sabihin. But sabi daw na it says that the lost will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day or night. Ayan. And then sabi pa niya sa sunod na paragraph, sa baba na paragraph ng kanyang article, Jesus lives, no doubt. He will say to the saved, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Quoted from Matthew 25:34. He will say to the lost, "Depart from me, ye cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." So, sabi niya, we have already seen John define that fire as eternal conscious punishment. So, ayon daw sa definition ni John, yun daw fire is fire, he defines fire as eternal conscious punishment in the lake of fire for the devil. And a few verses later, we read that unsaved human beings share the same faith. Yan. So, ano ang pinupunto ni Robert Peterson dito? Yun daw pong binabanggit dito sa Revelation 14:10 to 11 is referring to the flame of fire na magpapahirap sa mga masasama, but it will not consume them. Ibig sabihin, yung mga masusunog doon, hindi kagaya ng kahoy na pag sinunog mo, naging abo, wala na. Pero, susunugin niya, hindi siya lang mako-consume, but they will be
consciously suffering forever without dying. Yan. At pinaparehas niya ito, yung talata ito, na parehas lang daw ito sa eternal fire na binabanggit sa Matthew 25:34. Na yan ay matutupad doon daw po sa lake of fire na binabanggit sa Revelation 20 verse 10 to 15. Yan. Yan po mga kapatid ang pinapalabas nitong si Robert Peterson. Na ang parusa na binabanggit dito sa Revelation 14:10 to 11 ay tumutukoy sa final na pagpapahirap ng Diyos sa mga masasama sa dagat-dagatang apoy na binanggit sa Revelation 20 verse 10 to 11, na doon ay hindi daw sila makokonsume kundi they will suffer eternally. So pag-aralan po natin ang talatang ito at ipakita ko sa inyo kung bakit mali ang pagbibigay nila ng kahulugan na ganito, ano? At ito po ay hindi tumutukoy, hindi po ito tumutukoy yung Revelation 14 verse 10 and 11, hindi po ito tumutukoy doon sa dagat-dagatang apoy na binabanggit sa Revelation 20 verse 14 and 15 at saka sa 21. Okay, para makita po natin, ipapakita ko sa inyo, huwag nating basahin lang yung verse 10 and 11. Ulitin ko, i-consider naman uli natin yung context nito. Yung context. So, we read the verse before verse 10 and 11 at saka yung verses after verse 10 and 11. So, simulan po natin dito sa verse 6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ang dagat at ng bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Okay, verse 9, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda ng sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang o pumaitaas magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Tandaan po natin na ang verse 10 and 11 ay bahagi ng tinatawag na mensahe ng ikatlong anghel ng Revelation 14 verse 9 to 12. At ang ikatlong mensahe naman ay bahagi ng buong mensahe ng tatlong anghel. Yan, so yan po yung wider context, yung tatlong anghel. Subalit i-focus natin ang pagsusuri sa mensahe ng ikatlong anghel sa layunin na maunawaan natin ang tama ng tama kung yung sinasabi ba sa verse 9 and 10 and 11 ay tumutukoy ba sa tinatawag nila na walang hanggang paghihirap ng mga masasama sa impyerno na tinawag din nila na dagat-dagatang apoy. O kung ito ba ay tumutukoy sa kaparusahan na walang hanggan, walang tigil na paghihirap, kung ganun ba yung konsepto talaga dito o hindi. So una ay alamin muna natin ang background ng third angel's message sa Revelation 14. May background ito kasi binabanggit kasi dito yung hayop at saka yung may tanda.
na sabing sino man na sumamba sa hayop at tumanggap ng kanyang tanda ay mapaparusahan, paiinumin ng galit ng kagalitan ng Diyos. Yan. So tignan natin ang bigyan ko kayo ng kaunting background. Hindi natin babasahin yung buong chapter 13 kasi mahaba yon, pero ganito po. Sa Revelation 13 na magbibigay ng background ay may nakita si John na sa pangitain tungkol sa isang hayop na 7 ang ulo at isang ulo ay nasugatan ng malubha ngunit gumaling. At noong gumaling siya ay nagsalita ng mga pamumusong laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. So mamumusong talaga itong hayop. Binabaka rin niya ang mga banal ng Diyos. At ang hayop na ito ay gumagawa ng isang tanda ng isang tanda na gusto niyang ipilit na ilagay sa noo at kamay ng lahat ng mga tao dito sa lupa. Gusto rin ng hayop na ito ang gusto rin ng hayop na ito na ang lahat ng tao ay sasamba sa kanya at siya ay nagbabala na sino mang hindi sasamba sa kanya at hindi tatanggap ng kanyang tanda sa ulo man o sa kanang kamay ay mamamatay. So hindi ordinaryong hayop ito. Ito ay lang, sa pangitain, simbolo lang to. May sinisimboluhan ito. Sumisimbolo ng isang organisasyon o kaya ay tawag natin gobyerno. Yan. Pero yung mga tao, literal po yan, yung mga tao na sisimba daw sa kanya ay at tatanggap ng kanyang mga tao daw na hindi sasamba sa kanya at hindi tatanggap ng kanyang tanda ay kanyang papapatayin. Ayan. Dahil siya ang hayop na ito ay mamumusong laban sa Diyos at saka kinakalaban talaga niya ang Diyos, kaya may tuturing natin na talagang mortal na kaaway ng Panginoon, no? Dahil dito, ang Diyos ay nagpadala ng 3 anghel dito sa Revelation 14 verse 6 to 12 upang ipangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa lahat ng tao. At ang 4 anghel ay nagbabala sa mga tao na kung sino man ay sasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halos na inuman sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kordero. So, kumbaga, ang tao dito ay naiipit sa dalawang puwersa. Ang tao dito sa mundo at that time, this is a prophecy ito na magaganap sa future at malapit na pong mangyayari ito, mga kapatid. Okay. Kasi titignan nyo kung bakit sabi ko na ang mga tao ay naiipit sa dalawang puwersa. Etong hayop na ito, makapangyarihan siya. Ngayon, gusto niya na sambahin siya ng mga tao. Sambahin siya ng mga tao at tanggapin yung tatak na inihanda niya, yung tanda. Tatak niya o tatak ng hayop, tanda ng hayop. Ipapatupad niya na yun, ipapatanggap niya sa kanilang noo at saka sa kanilang kanang kamay. At nagbabala siya na kung sino mang hindi sasamba siya at hindi tatanggap ng kanyang tanda ay mamamatay. O dito naman sa kabila, sabi naman ng Panginoon, kasi ito nga ay mamumusong sa Panginoon itong hayop sige, ako naman ang magbigay ng babala sa inyo. Kung kayo, sino man ang sasamba doon sa hayop at tatanggap ng kanyang tanda, ay paiinumin ko ng aking alak ng aking kagalitan, pahihirapan ko siya. Ayan. Mamamatay siya. So ngayon, ang tao pipili ngayon kasi babala ang dalawa Merong babala, ano bang threatening sa Tagalog. Okay, threatening, naintindihan niyo yan, nakalimutan ko So, sabi ng hayop, kung hindi kayo sasamba sa akin, papatayin ko kayo. Kung hindi niyo tanggapin yung aking tanda, papatayin ko kayo. Sabi naman ng Panginoon, kung sasamba kayo sa Kanya, tatanggapin niyo ang Kanyang tanda, papatayin ko kayo. So, ang tao ngayon, magpipili kung sino ang kanyang susundin.
Kung susunod sa Panginoon, ay papatayin na sila ng hayop. Kung susunod naman sa hayop, papatayin ng Diyos. O pipili ka na lang ngayon kung kanino ka gustong mamatay, sino ang iyong gustong sundin. Yan po yung background. Kaya meron itong babala ng third angel. So, i-analyze natin mga kapatid. So, tanong, sino daw po ang pahihirapan ng apoy at asupre? Ayon dito sa Revelation 14 verse 10. Sabi kasi dito, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kordero. So sino daw po yung sinasabi dito sa verse 10 na pahihirapan? Pahihirapan ng apoy at asupre, sino sila? Yung mga iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos. Kasi sabi nga doon, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre. So sino man po yung iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos, siya yung pahihirapan ng apoy at asupre. Yan, ang verse 10. Tanong, sino ang sabi ng anghel na iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos? Sino yon? Sa verse 9, sabi naman, na ang mga taong sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Yon naman ang iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos. Yung mga sasamba sa hayop at tatanggap ng kanyang tanda sa kanilang noo at kanang kamay. Ayan. So sila po yung pahihirapan. Yung pahihirapan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kagalitan ay yung mga tao na sasamba sa hayop at tatanggap ng kanyang tanda. So, ano ang tinutukoy dito na alak ng kagalitan ng Diyos? Na ipaiinom sa mga sumasamba ng hayop at tumanggap ng tanda ng hayop sa kanilang mga noo at kanang kamay. Okay, dito po sa Revelation 14 ay hindi po pinaliwanag kung ano ang tinutukoy dito na alak ng kagalitan ng Diyos. Subalit sa Revelation chapter 16 ay ipinaliwanag kung ano itong kagalitan ng Diyos. Ito pala ay tumutukoy doon sa pitong salot ng Diyos na tinatawag natin the 7 last plagues. Yon po yung sinasabing kagalitan ng Diyos, the wrath of God. Basahin natin Revelation 16 verse 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa pitong anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. O nabasa niyo na yun, nakita niyo? Yun palang doon, yung ipaiinom ng Panginoon na kagalitan ng Diyos, ay ito pala yung 7 last plagues. Ayan. Ang ibig sabihin, kung babalikan natin Revelation chapter 14, etong mga tatanggap ng tanda ng hayop, nasasamba sa hayop, sila yung sinasabi dito ng Panginoon na maghihirap doon sa kanyang alak ng kagalitan. Yung the wine of His wrath, the wrath of God, the vials of the wrath of God. Yon po yung ibubuhos o ito yung parusa na ipadadanas doon sa mga tatanggap ng tanda ng hayop at sasamba sa hayop. Yan. Yan po ang malinaw dito na sinasabi. So, kaapat na tanong. Ano ang ikalawang patunay na ang alak ng kagalitan ng Diyos na iinumin ng mga sumasamba sa hayop at tumanggap ng tanda ng hayop na binabanggit sa Revelation 14 verse 9 to 10 ay yun ngang yung 7 plagues. Basahin natin yung next verse sa Revelation 16:2. Kasi sa 16:1 sabi doon, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa pitong anghel,
Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos. Nung ibuhos po yung unang mangkok ng kagalitan ng Diyos, ano ang nangyari? Basahin po natin. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok, at nagkaroon ng mahahapdi at nakapangdidiring pigsa ang mga taong may tanda ng hayop at sumamba sa larawan nito. O, nakita nyo ba yung connection nito, Revelation 16 at saka yung Revelation 14, verse 9 and 10? Doon sabi na sino man ang sasamba ng hayop at tatanggap ng kanyang tanda at sasamba din sa kanyang larawan, ay paiinumin ng Diyos ng kanyang kagalitan. At pahihirapan sila ng apoy at asupre. Yan po ang pinangako ng Diyos sa mga sasamba. Ngayon dito, in-identify, pinakita din sa pamagitan ng pangitain kay John, kung ano yung tinutukoy niya doon na ipapainom niya na kagalitan ng Diyos. Ito pala yung 7 last plagues. Bilang patunay na yung palang talagang magsasuffer dito sa 7 last plagues, ay itong mga tao na binabanggit sa Revelation 14, verse 9 and 10, na sabi ng third angel na yung sasamba sa hayop, sasamba sa kanyang larawan at tatanggap ng kanyang tanda, sila po yung iinom nito. Pag sinabing sila yung iinom, sila yung magsasuffer doon sa galit ng Panginoon. At totoo nga, dahil pinatunayan dito sa Revelation 16 verse 2, na at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa. Sino yung dito? Nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa? Ang mga taong may tanda ng hayop at sumamba sa larawan nito. So very clear yung connection ng Revelation 16 doon sa Revelation 14. Na yun palang pinangako doon na paghihirap, na dulot ng kagalitan ng Diyos, ay ito palang 7 plagues. So hindi yung dagat-dagatang apoy. Because that is to take place after the 1,000 years. Itong 7 plagues, this is going to take place before the second coming of Jesus. That is after the close of probation. Shortly before the coming of Christ, maklose ang probation, mangyayari itong 7 plagues, at yung dulo ng 7 plagues, doon padarating si Jesus Christ. At pagdating ni Jesus Christ, magsisimula na yung tinatag na 1,000 years. Doon sa Revelation 20. And at the end of the 1,000 years, mare-resurrect itong mga sasama. They will go through the white throne judgment, at pagkatapos ng white throne judgment, saka po sila paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya itong pinangako ng third angel dito na parusa, this is not referring to what? This is not referring to the dagat-dagatang apoy of Revelation 20, but this is referring to what? The 7 last plagues. Ayan. So malinaw po yan. Ito yung tinatawag na historical approach in the interpretation of the Bible. Ayan. So sana nagiging malinaw po yan. Unawain natin ng tama. So, napaka-clear, Sinabi ng ikatlong anghel na ang mga iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos ay pahihirapan magpakailanman. O dito na naman, hindi po totoo yung sabi nila na yung pangako ng third angel ay na paghihirap ay paghihirap sa walang hanggan. Hindi po totoo yun. Hindi po yun yung sinasabi ng anghel doon sa Revelation 4 verse 10 and 11, na yung paghihirap nila ay magpakailanman o walang hanggan. Wala pong ganyan. Basahin natin, Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Okay, so totoo po na binanggit dito na yung mga tatanggap ng tatak ng hayop at sasamba sa hayop at ang kanyang larawan ay pahihirapan. Sabi din sa English, they will be tormented.
Pero hindi sinabi dito na they will be tormented forever. Wala po. Walang sinabi dito na they will be tormented forever. Okay? Tuloy ko ha. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal at na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang o pumaitaas magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanilang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Okay, tandaan nyo po ito ha. Dito kasi, ang mga bumabasa dito, nagkakaroon ng maring interpretasyon sapagkat meron silang preconceived idea. So pag binasa nila yon, nandun na yung preconceived idea sa kanilang isipan, akala nila yun na yun. Yun pala'y wala naman. So tandaan ninyo, ulit-ulitin yung basahin ito at i-challenge ko kayo. Hindi po sinasabi ng talatang ito ng Revelation 14:10 and 11, hindi po niya sinasabi na itong mga tumanggap ng tanda ng hayop at sumamba sa hayop, hindi po niya sinabi na sila'y pahihirapan magpakailanman. Sinabi na pahihirapan sila sa atpoy at asopre, pero hindi niya sinabi doon na magpakailanman sila'y pahihirapan ng ganon. Tandaan niyo na wala po yan. Number 2, hindi rin sinabi na sila'y walang kapahingahan araw at gabi magpakailanman. Ang binanggit dito, sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Pero hindi idinugtong na sinasabi na sila'y walang kapahingahan araw at gabi, magpakailanman. Halimbawa ako, noon ako'y nagkasakit, halimbawa sabi ko, nako, nagkasakit ako ng gatunong matinding sakit, 5 araw, araw at gabi talagang balisa ako. Pero hindi ibig sabihin na yung araw na at gabi na yon ay magpakailanman. Mali yun. Wala nang akong sinabing magpakailanman na ganun ang karanasan. So yung sabi dito na sila'y walang kapahingahan araw at gabi, hindi sinabi na ganun ang kanilang karagayan araw at gabi nang walang hanggang panahon. Mali. Wala pong ganun mga kapatid. So ulitin ko, hindi po sinasabi dito sa talata na ang mga taong ito ay pahihirapan magpakailanman. Hindi rin po sinabi na sila'y walang kapahingahan araw at gabi magpakailanman. Kundi ano ang sinabi? Ang sinabi po na magpakailanman ay ganito. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailanman. So yun po, the word forever was not used to describe the length of time as they were in torment. No. Yung forever and ever was not also used to describe the length of time that they were suffering day and night. They have no rest day and night. Hindi rin. But it is the adjective to describe yung sinasabi dito na the smoke of their torment have gone up forever. The smoke of their torment ascendeth up forever and ever. So yung yung pag-ascend ng kanilang smoke of their torment ang forever, hindi yung kanilang torment, hindi rin yung kanilang no rest day or night ang forever, no. Kaya don't misinterpret, wag nating i-misinterpret. So ngayon, anong maintindihan natin dito sabi na the smoke of their torment ascended up forever and ever? Ang hirap nila ay pumaitaas magpakailan-kailan paman. Okay. Ganito po mga kapatid. Halimbawa, nagsunog ka ng isang bagay. Nag-gather ka ng maraming mga tuyo na mga halaman, mga damo. Tapos sinunog mo. Habang nasusunog, anong makikita mo doon habang nasusunog? 'Di ba may mga makapal na usok doon na pumapaitaas?
Siyempre, pumapaitaas yung usok. Ngayon, habang nagpapaitaas doon, yung continuous na umuusok, sasabihin mo ba na yung usok na yon is ascended up forever? Hindi, you cannot say that. That the smoke ascended up forever while the smoke is still going up. Hindi. So, makikita mo yon na umaakyat, pumapaitaas yung mga usok. Pero, obserbahan mo, darating ang panahon, medyo pahina na yung kanyang usok. Hanggat pag naubos na lahat na ng mga ginader mo doon na mga bagay na susunugin, ay nasunog na, pag naging abo na lahat yon at nausok, mawawala na yung usok. Diba? Yan ang nature of the case. Tapos, pero habat meron pang kaunti, meron pang usok yan. Basta may apoy pa na kaunti yan, merong umuusok. Pero kapag ang usok ay pumaitaas na, magpakailan-kailan pa man, ibig sabihin, if the smoke ascended up forever, na hindi mo na makikita, o di ibig sabihin, wala na yung apoy. Habang nandun yung apoy, may usok. Pag wala na yung usok, wala na yung apoy. So, ganun din po ang ibig sabihin dito. When it says that the smoke of their torment have gone up forever, ascended up forever, that means that their torment has already ended. Huminto na yung kanilang paghihirap. Bakit? Kasi pumaitaas na yung kanilang smoke of their torment at ascended forever and ever. So, there is no more smoke. Subukan mo, halimbawa, ganito. Bumili ka ng tawag doon, balon. Tapos i-release mo. I-release mo yung balon ngayon at pagmasdan mo na tumataas, pumapataas. Pagka pumailan lang na, pumataas na doon sa langit at hindi mo nakikita, anong tawag doon? It has ascended up forever. Forever na yon na umalis, wala na siya. Hindi mo na makikita yung balon. Kasi umalis na eh. Forever na yon na hindi mo nakikita. Pero pagka nakikita mo pa, hindi pa yon forever na pumaitaas. Pero pagka nawala na, ayan, forever na yon, hindi mo na makikita talaga. So yan po mga kapatid. So yung pag sinabing the smoke of their torment ascended up forever does not indicate that they will be burning continually without end. Mali na unawa yun. But then it means that their torment have already stopped. Bakit? Na-consume na sila eh. Yun po ang mangyayari mga kapatid. Halimbawa natin, kasi kaunti na yung oras natin. For example, merong nabanggit ba sa Bible, in other portion of the Bible, sa tinatawag na smoke that has gone up forever? Meron po. Dito po natin babasahin sa Isaiah 34, verse 2 and saka verse 8 to 10. Sa verse 2 sinasabi, "For the indignation of the Lord is upon all nation, and His fury upon all their armies. He that utterly destroyeth them, He hath delivered them to the slaughter." Verse 8, for it is the day of the Lord's vengeance, and the year of recompense for the controversy of Zion. Verse 9, "And the streams thereof shall be turned into pits, and the dust thereof into brimstone." Nabanggit din dito yung brimstone. "And the land thereof shall become burning pitch." Verse 10, "And it shall not be quenched night or day." So, magkakaroon ng sunog daw na hindi ma-quench night and day. Nabanggit din yung night and day. "And the smoke thereof shall go up forever. From generation to generation it shall lie waste. None shall pass through it forever and ever." Ang context dito mga kapatid is the destruction and burning of Edomia, of the land of Edom. Ang context mabasa natin sa verse 5. "For my sword shall be bathed in heaven. Behold, it shall come down upon Edomia, and upon the people of my curse to judgment."
The sword of the Lord is filled with blood. It is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidney of rams. For the Lord hath a sacrifice in Bosra, and a great slaughter in the land of Edomia. Yung land of Edomia dito, this is the land of Edomia. Isang lugar yan sa sa Jerusalem. Yan. So makikita natin yung smoke of their torment. Nangyari na po yan in the Old Testament, the destruction of that city of Edomia. Ayan, nangyari na po yan. Pero naniwala ba kayo na sa ngayon ay meron pang continuous na brimstone burning there in Edomia? Kung puntahan nyo yung literal na lugar na yon na sinira ng Panginoon, pinarusahan niya, wala na po. So kasi sabi nga doon that the smoke thereof shall go up forever. Ibig sabihin, pag natapos na yung destruction na nangyari, then the smoke of the smoke thereof shall be gone up forever. Hihinto na yon. So yun po yung sample natin na ganon din the same wordings dito sa sabi ng third angel. Hindi ibig sabihin na they will be burning forever. They will be suffering day and night forever and ever without end. No, that is not the whole point. That is a misinterpretation. Ang tawag dito ay private interpretation. This is not how the Bible what is meant by the Bible pag minention niya. Kasi itong nandun sa Revelation, future pa ito. So we cannot tell kasi hindi pa nangyari. But we have already an incident in the Old Testament where to base our understanding. Na pag sinabing the smoke hath gone forever, it means it's no longer there. At saka that means the burning has already stopped. Because if the burning is there, the smoke will always be there. But once it went up forever, that means there is no more fire. Ganyan po mga kapatid. So sana nagiging malinaw po ito sa atin mga kapatid. Kaya ang conclusion ko dito mga kapatid, pag tayo po ay nag-aaral o nakikinig ng aral, tulad din dito sa aming pinapangaral dito sa aming programa, hindi porke nabasa nyo, napakinggan nyo, maniwala kayo kaagad. Pag meron pong mga ngaral, hindi lang kami, kahit sino pong nangangaral, huwag basta-basta maniwala. Ihanda nyo lang yung isip ninyo na ready kayong maniwala, pero huwag basta lunukin ang lahat. Ang gagawin po doon is test. Anong tawag doon? Suriin ninyo kung totoo ba o hindi. Sabi ng 1 John 4 verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Ayan po. Kasama rin kami doon. Subukan nyo yung aming aral kung nasa Bible ba hindi. Pero ginagarantihan namin na nasa Bible at pinapakita naman namin. Kami po ay open sa pag-aaral, mga kapatid. Wala kaming itinatago. Di namin sinasabi na kayo lang, makinig lang kayo sa amin, huwag kayong makinig sa iba. Hindi po ganun ang sa amin. Makinig kayo sa amin, mag-aral tayo. Kung may ibang mangaral, makinig din kayo. At ipag-compare nyo. Pero magsaliksik kayo sa Biblia at titignan nyo kung alin ang tama. Yung tinuturo namin o yung tinuturo ng iba. At sasabihin ko, kapag natuklasan nyo naman na yung tinuturo namin ay yan ang nasa Biblia, ditanggapin nyo. Safe kayo dyan, mga minamahal. At pagtimbangin ninyo kung alin ang nangangaral ng tama at alin ang nagbibigay ng hindi tama na interpretasyon ng salita ng Panginoon. So ito po ang aking masasabi sa inyo. Ihanda nyo puso nyo, dapat handa kayong maniwala, pero huwag kayong basta-basta maniwala. Patunayan nyo muna sa pamagitan po ng inyong pag-aaral yung masinsinang pag-aaral ng Bible. Pero pag napatunayan nyo po ang nasa Bible, huwag nyo pong itakwil dahil mapanganib po yon, mapapahamak kayo.
tanggapin nyo ng buong puso, isakabuhayan ninyo, at yan po ang inyong security ng inyong kaligtasan sa bandang huli. Yan po ang aking ipapayo. Magandang gabi po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aaral namin ngayong gabi. At inyo pong lininaw ang mga bagay-bagay na dapat malinaw para sa amin. Hindi man po namin na talakay ang lahat, pero salamat po sa inyong pagtulong sa amin na yung meron kaming mga mahalagang punto na napag-aralan, at nawa ay tulungan ang lahat ng mga nakikinig na yung makatotohanan na salita ninyo na aming pag-aaralan ay kanilang tanggapin ng buong puso, at itong magiging ikalalakas ng kanilang pananampalataya at pagmamahal sa inyo, at sana po itong makahikayat sa kanila tungo sa kanilang kaligtasan. Itong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, dito po natin tatapusin yung ating programa ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo pong mga pakikinig. At ulitin ko, kung meron po kayong mga katanungan mga kapatid, may mga bagay na naririnig nyo dito na kulang pa o kaya hindi malinaw, pwede nyo pong itanong sa amin. Mag-text lang po kayo sa ating radio number dito, 0936-342-9428. Ulitin ko, 0936-342-9428. At i-address nyo po kay Rico, Brother Rico. Siya po ang tagahawak po ng ating information at cellphone, at ibibigay po niya sa akin para kung meron po tayong panahon ay ating sasagutin. Ito po ang aking pakiusap sa inyo. Maraming salamat. Good night po sa inyong lahat.